ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Purihin palakpakan ng mabuting balita. Mga kapatid, nung nakaraang linggo po ay isa ring kaugnay ng ating pagbasa ngayon sa ating ebanghelyo na narinig ang may ganun ding tagpo ang paghahangad ng mga eskriba at pariseo na maipahamak si Jesus. At dito, hinangad nilang maparatangan si Jesus. At yun ay may kaugnayan sa araw ng Sabat, araw ng pamamahinga, na they strictly observe ang magandang sa harapan ng madla ay ang tanungin sila, alin bang ayon sa kautusan ang gumawa ba ng mabuti o gumawa ng masama, ang magligtas ng buhay o pumatay, kumitil ng buhay. Yun ay isang katanungan na upang mapaglimian ng mga eskriba at pariseo. Ang maggumawa ng mabuti, ang magbigay buhay, yun ang gustong bigyan ng diin ni Jesus. Yung sabi ko nga po nung isang linggo, yung mercy, yun ang nakakalimutan. Yung habag, yung awa, yung malasakit. Yun po mga kapatid ang kanyang ipinukol sa mga kontra sa kanyang ginagawa. At actually, yun ay sapagkat gusto ng mga eskriba at pariseo, mas umiral na yung masunod yung batas at hindi maisaalang-alang yung kapakanan ng kapwa at pangangailangan ng kapwa. Basta masunod lang ang batas, period, para sa kanila. Ito yung magandang turo sa atin ngayon na kung kinakailangan lumihis doon sa tinatawag na pagtupad sa batas ay iyong tingnan na yung kapakanan ng tao. At yun ang simbahan natin ay nagsasalita at ang boses, lalo na sa mga batas na ginagawa ng tao, ng ating mga mambabatas sa pamahalaan, ay madalas kaysa hindi, nalalabag yung karapatan ng tao, yung dangal ng tao, dignidad ng tao. At alam ninyo ang ibig sabihin na sa nagpatupad ng batas at nagpapatupad ng batas ay kapag ito yung isa sa alang-alang batas na ginawa nila, ay nakakalimutan na yung buhay, dangal ng tao, karapatang pantao. Ito mga kapatid, ang ayaw ng Diyos. Ayaw ng Diyos yan. Unahin ang kapakanan ng tao, ang buhay, ang dangal ng tao. So ito mga kapatid, yung lalo na yung ngayong gusto nila na maipatupad maisabatas, yung diborsyo, para lang makagaya sa ibang bansa, sa influence ng ibang lahi, at masabing may pattern na sinusunod, hindi naman dapat pairalin sabagat ang sasagasaan ay pamilyang Kristiyano, pamilyang Pilipino. Ang mawasak ang
mawasak na ang pamilya, ang mga kabataan, malaking damage. Pero hindi nais tingnan ng ating mga mambabatas. Basta magkaroon ng batas, maipatupad ito, lahat pwedeng sagasaan. Nakalimutan na yung maging makadiyos at maging makatao, makapamilya. Pamilya ang ating alagaan, ang ating ipagtanggol, ang ating pamilyang Pilipino, pamilyang Kristiyano. Amen.